Update tayo sa nag-viral na pagpasok sa isang bahay sa Pasig kung saan tinutukan ng baril at sinaktan ang mga nasa loob nito. Naaresto na po ang leader ng gang na yan. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Naging usap-usapan ang laman ng CCTV video na ito, kung saan makikita ang ginawang panloloob at walang habas na pananakit ng mga umunoy miyembro ng isang gang sa Pasig noong isang buwan. Hindi nakaligtas sa sampal, suntok at sipa ang mga taong inabutan ng gang sa loob ng bahay. Unang natukoy ng Pasig Police ang 3 sa mga suspect na pawang mga miyembro umano ng gang na kung tawagi True Brown Style. Lumutang ang mga ito sa kanilang himpilan at una ng nakasuhan. Habang ang itinuturong utak ng bayolenteng panloloob, ang lalaking nakapulang sombrero sa video, nadakip naman kahapon ng Pasig Police sa isang drug buy-bust operation. Nagsagawa po kami ng operational research at nalaman po namin na ito po palang pinaka-leader po nila ay involved din sa illegal na droga. Na-recover din po natin sa kanya ang isa pong calibre 45 na baril. Pati ang baril na bitbit niya ng pasukin ng bahay, na-recover din ng pulisya. Ayon sa Pasig Police, puntirya raw talaga ng suspect na kunin ng isa sa menor de edad na babae sa bahay, kaya nila ito nilooban. Nasabi niya lang po during sa aming pagtatanong sa kanya ay allegedly girlfriend niya raw po itong menor de edad. Bukod sa illegal possession of firearms, physical injuries at kasong may kinalaman sa illegal na droga, kasama ang kasong child abuse sa kakaharapin ng suspect na may mensahe sa kanilang nasaktan. Sa nagkabiyado ko, ay pasensya na po kayo. Yun lang po. Alam niyo naman din po yun. Ayon sa kanya, ikinukulong at nagpaparescue lang daw sa kanya ang 13 anyos na babae, kaya niya pinasok ang bahay. Pero hindi na niya pinalawig ang kanyang mga paliwanag. No comment po ako dyan. Yes, no comment lang po ako. Sa korte lang po magpapaliwanag. Bali, ang hinahanap pa po natin po rito yung mga kasamaan po niya na pumasok doon po sa loob ng bahay at kasama rin po sila sa mga sasampahan natin na reklamo. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. Hindi lang mga buhay, kundi pati mga patay apektado sa issue ng flood control project sa Bulacan. Baha pa rin sa isang sementeryo sa Hagonoy, kaya pahirapan ang pagdalaw sa mga puntod. At nakatutok si JP Soriano. Maingat na kumapit sa isang pader ng Hagonoy Public Cemetery si Joseph habang nilulusong ang daan palapit sa nicho ng kanyang pumanaw na asawang si Josie. Madulas na nga ang lumot, delikado pa ang mga nasa ilalim ng tatapakang tubig tulad ng basura. Ang ipinagtataka niya, ang hindi pa humuhupang baha sa sementeryo. Lalo't may 43 flood control project sa bayan na mahigit 3 bilyong piso ang halaga. Kung totoong ginawa nila yung project na yun, di sana hindi kami naghihirap ng ganito. Inaasahang malaking hamon tuloy sa mga dadalaw sa undas ang paghahanap sa mga nichong lubog sa baha na hindi nakita ang pangalan. Bukod pa yan sa amoy ng basura, madulas na daan at mga bagay na tila ba nadudurog kapag natatapakan. At pasintabi po sa isa sa mga nichong kita na ang buto sa loob. Tuwing undas, pagkakataon po ito para sa ating lahat, sa ating mga kababayan para madalaw ang ating mga mahal sa buhay na namayapa sa mga sementeryo. Pero dito po sa Public Cemetery ng Hagonoy, tila panibago po itong kalbaryo. Paano mo nga naman madadalaw ang inyong mga mahal sa buhay kung ganito ang sitwasyon na ayon sa mga taga rito, lubog sa baha simula noong taong 2016. Kaya marami na nagpatulong sa supultorerong si Eddie na kumuha ng buto para mailipat sa ibang sementeryo. Pero marami pa rin narito at hindi na nadadalaw. Hindi sila makapunta rito, malaki tubig. Madulas. Bukod pa ron, saka mo yung mga basura, mga kalat sa loob, baka mapako pa sila. Kaya birang-bihira lang. Bilang solusyon, minamadali na ng munisipyo ang mga pilapil at iba pang harang sa tubig na mula sa kalapit na ilog. Ang pag-apaw nito at high tide ang anilay nagpapabaha sa sementeryo at maging sa mga kalsada kahit walang bagyo. Sinisi ng bagong mayor ang di pagkonsulta ng DPWH sa mga ginawang flood control project na bungi-bungi umano o hindi natapos.
Kung ito po ay instead of simpleng revetment lamang, ginawa na po nila na road dike ito, mas matibay, mas malapad. Kung meron man lang cluster na inuna-una, natapos, meron po sanang mga nasasalba na ngayon na barangay na hindi na po binabaha. Wala pang tugon ng DPWH kaugnay sa pahayag ng mayor ng Hagonoy. Pero kasama na ang mga yan sa mga iniimbestigahang proyekto ng Bulacan 1st District Engineering Office. Mula rito sa Hagonoy, Bulacan at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. 4 na barko ng China ang namataan ng Philippine Coast Guard habang nagpapatrolya malapit sa Baho de Masinloc. Isang Chinese Navy ship naman ang namataang tila bumubuntot sa isang barko ng Philippine Navy. Nakatutok si Chino Gaston. 56 nautical miles mula Zambales, namataan ng patrol aircraft ng Philippine Coast Guard ang Chinese Navy Frigate 575 na tila bumubuntot sa BRP Emilio Jacinto ng Philippine Navy. Ayon sa Philippine Navy, nagsasagawa ng routine maritime patrol ang kanilang barko malapit sa Baho de Masinloc ng buntutan ng Chinese frigate. Mas malapit naman sa Baho de Masinloc, nakita ang 4 na China Coast Guard vessels na sumusunod naman sa BRP Cape San Agustin ng Philippine Coast Guard. Nakita ang mga Chinese vessels sa isinasagawang Maritime Domain Awareness Flight ng PCG Islander Aircraft na layong tingnan ang sitwasyon sa Baho de Masinloc. Noong nakaraang linggo ay nilagyan ng Chinese ng boya sa loob ng lagoon at isa naman sa labas ng bahura. Ilang barko ng China Coast Guard at plan ang namataan ng eroplano ng Philippine Coast Guard kung kaya atin itong pupuntahan para imbestigahan. Ang pinaka-significant na nakita nila dito ngayon is that there are 4 China Coast Guard vessels that they have monitored within the vicinity of Baho de Masinloc. And there is also PLA Navy warship, but it's quite distant. Ilang beses nag-radio challenge ang Chinese Navy ship na sinagot naman ng PCG aircraft. Patuloy na inaalmahan ng Pilipinas ang pagdeklara ng China ng isang nature reserve, ang Baho de Masinloc, na 120 nautical miles ang layo mula Zambales at nasa loob ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. It is actually an extension of the gray zone activities. Earlier we have identified that illegal, coercive, aggressive, deceptive. But with the establishment of this nature reserve, basically it's already an extension also. No? It is a civilian environmental action to expand influence without open conflict. Ayon sa PCG, normal daw ang dami ng mga Chinese vessels sa West Philippine Sea sa ngayon at napapansing dumarami lang tuwing nagsasagawa ng kadiwa ng bagong bayaning mangingisda missions sa Baho de Masinloc para hatiran ng supply at krudo ang mga mangingisda roon. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Pressured si Chris Bernal sa kanyang comeback series sa GMA na House of Lies, kung saan first time niyang makakasama si Beauty Gonzales. Ang iba pang cast ng serye kilalanin sa chika ni Aubrey Carampel. Bigatin ang mga artistang bibida sa pinakabagong drama offering ng GMA Network. Sa story conference ng House of Lies, ipinakilala na sina Beauty Gonzales at ang nagbabalik na si Chris Bernal. Up for another challenging role si Beauty at excited na siyang makatrabaho si Chris for the first time. I'm so blessed na finally pagbabalik mo, it's gonna be with this, and I know yung hunger and fire niya, alam mo yon kasi ilang years din siya nagpahinga, so I know how it feels na yung excitement mo pagbalik sa trabaho, ang daming mong baon. Si Chris naman alam na mapapasabak siya sa matinding aktingan. Nagaganap muling kontrabida matapos ang kanyang huling teleserye na Artikulo 247. So ngayon happy ako na kay Beauty naman kasi si Beauty ang galing din talagang artista. Medyo nape-pressure nga ako, kinakabahan talaga ako eh. Makakatambal naman ni Beauty si Mike Tan na first time niyang makakatrabaho. Kaya pag-amin ni Mike, medyo may ilang siya nung una. She's really different. Very lovely, very accommodating, mabait na tinanggal niya yung wall niya dun sa workshop. So mas nagkakaintindihan ka na madali rin palang mapatawa. So okay na. From the title pa lang talagang marami na raw komplikasyon ng story at layered ang mga karakter na nagustuhan daw ni Martin na gaganap namang asawa ng karakter ni Chris.
Napakaganda ng story, daming twists, ang ganda ng role ko. So thankful ako sa GMA sa opportunity na ito. Kasama rin sa cast sina Jackie Lou Blanco, Jay Omana, Kyla Davis, Angel Cadaw at si Kokoy De Santos na mapapalaban daw sa acting dahil sa ibinigay sa kanyang role. Representation para sa mga tao na minsan talaga hindi tayo pinapakinggan, hindi tayo pinapaniwalaan, pero ang totoo, alam natin yung katotohanan. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Parehong patay ang mga driver ng dalawang sasakyang nagsalpukan sa Quezon City. Ang nahulikam na aksidente tinutukan ni James Agustin. Mabilis ang takbo ng isang SUV sa CP Garcia Avenue sa Quezon City nung Biyernes nang biglang nasalpok nito ang isang AUV. Sa isa pang anggulo ng CCTV, kita na umikot ang dalawang sasakyan sa lakas ng pagkakabangga. Ayon sa pulisya, galing sa katipunan C5 ang SUV na papuntang University Avenue. Ang AUV naman nasa kabilang lane ng kalsada. Itong ating SUV, doon sa may bandang kurbada ng CP Garcia Avenue, medyo lumagpas siya ng linya sa kurbada at natumbok niya at nagkabanggaan sila nitong AUV na kasalubong niya. Naisugot sa ospital ang dalawang lalaking driver ng mga sasakyang nasangkot sa aksidente pero parehas na binawian ng buhay. Ang babaeng sakay ng AUV, critical ang kondisyon. Since yung parehong driver natin ay namatay, yung kanila pong criminal liability extinguished at yun pong civil ang pinag-uusapan po ng parehong partido sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, James Agustin, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, ramdam hanggang sa undas ang mga sakunang hinarap ng bansa ngayong taon, kabilang ang mga lindol at mga baha. Maraming puntod ang kailangang ayusin at linisin dahil sa mga yan. Nakatutok si Rafi Tima. Halos isang buwan matapos tumama ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong September 30. Bakas pa rin ang pinsala nito sa Bugo City kabilang sa Corazon Cemetery sa Barangay Sambag. Bitak-bitak pa rin o sira ang ilang puntod. Ang ilan, maagang dumalaw ilang araw bago ang undas para planuhin ang pag-aayos ng mga pinsala. Oo, nadala na po misusi sa muang kanang kuan ma'am, kanang sa muang apuhan, lolo, apuhan, mga apuhan namo. Dili na on this weekend. Mo lagi siya ng tipak. Yan nag-goal man ko dahil na may magpautang din ng utang na kwarta dahil. Prioridad ng ilan ang pag-aayos ng mga puntod, kaya ito muna ang paggagamitan ng natanggap na ayuda. Dapat nagkalag-kalag nga. Di dahil na ito, doon naman po gihinabang mo na lang magigasto. Gigasto na mo. Ang hinabang mo tang aparato sa inyo ang balay? Dire na lang. Kabilang sa mga napinsala ng lindol ang bone chamber, kaya ang mga buto rito ay inilagay muna sa makeshift na tinatawag na payag-payag. Baha naman ang nagpahirap sa pagdalaw sa ilang bahagi ng Iloilo City Public Cemetery. Tapak-tapak lang sa tubig, Panginoon to karon no. Budlay man syempre grabing tubig madalo. Namit ay kung sugpunan na damutangas ang gamay lang mga ulo alagyan. Kwento ng ilang sepulturero, inaabot ng 4 na araw bago humupa ang baha roon. May binahang bahagi rin ng Lapas at sa Tanza Public Cemetery. Ayon sa General Service Office ng Iloilo City, may problema sa drainage system. Magpadlay, magpadako sa drainage, mag-upgrade sa drainage system, kaya hindi kakahulag mayo. Maglalagay umano ng mga pansamantalang tawiran sa 3 sementeryo. Sinisimulan din ang paggawa ng drainage system sa Tanza Public Cemetery. Iniahanda na rin ang mga sementeryo sa Bataan para sa undas, tulad sa Iglesia Filipina Independiente Cemetery sa Barangay Santa Lucia sa bayan ng Samal. Sa Dagupan, Pangasinan, tuluyan namang giniba ang mga nichong katabi ng dating apartment nicho na sinira ng masamang panahon nitong Agosto. Alisin namin yung mga itong na ibang nagiba dito tapos pagkatapos ayusin na namin. Habang di pa tapos ang paglilipatan ay inilagak muna ang mga labi sa sako at garbage bag na ilalagak naman sa gagawing bone deposit. Doon muna maaaring magtirik ng kandila ang mga kaanak. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Tinakdaan na si dating Congressman Zaldico ng petsa ng pagharap nito sa Independent Commission on Infrastructure. At nakatutok si Joseph Morong.
Ipinapatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating ako Bicol Representative Saldi Co sa November 11 at 12. Ito na ang ikalawang subpoena ng komisyon kay Co na naging chairman ng House Committee on Appropriations mula taong 2022 hanggang 2025. Ilan sa mga ghost flood control projects ay pinondohan sa mga panahong yan. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, ipinadala na ang subpoena sa mga bahay ni Co. Addressed to his Pasig residents and the one in Bicol. We're just awaiting the reports coming from the ones who would serve this. Pinaniniwala ang nasa labas ng bansa si Co at kung hindi pa rin ito sisipot ay pag-aaralan na ng ICI ang susunod na aksyon kasama na ang pagpetisyon sa Regional Trial Court para i-cite in contempt si Co. Sa November 12 din, ipinapatawag ng ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Si Bernardo nagsabi dati sa Senado na humingi sa kanya ng mga komisyon mula sa mga proyekto ang ilang mga politiko, kabilang sina Senador Chis Escudero, dating Senador Bong Revilla at dating Senador Nancy Binay. Dati na nilang itinanggi ang mga bintang na ito. 2 beses nang hindi nakasipot si Bernardo sa ICI dahil may sakit daw ito. Wala pa namang schedule ulit ang ICI para kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos itong magpasabi na hindi siya makakapunta dahil sa medical procedure. Kung sakasakali sa mga panahon na yan, nakahanda na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na i-live stream ang kanilang mga pagdinig sa mga bagong resource persons nila. And hopefully we'll be ready with our rules and procedures already by that time. Binabalanse talaga natin yung hinihingi ng publiko for more transparency as far as the ICI proceedings is concerned. At the same time, yung pagrespeto namin sa karapatan ng mga naiimbita namin dito as resource persons. At the same time, yung maaaring madawit ng mga resource persons. Habang tuloy ang investigasyon ng ICI, naghahanda na rin ang komisyon para sa ikalawa nitong referral sa Ombudsman ng mga taong inirerekomenda nilang kasuhan para sa mga maanumalyang flood control projects. 75%. 75. Again, zoom! Thank you! Noong isang buwan, inirekomenda na ng ICI na kasuhan ang mga sangkot sa 290 million pesos na ghost flood control project sa Oriental Mindoro. Wala pa namang balak na ipatawag ng ICI si Senador Bongo kasunod ng pagsusumite dito ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng kopya ng reklamong inihain niya sa Ombudsman. Nakatutok daw ang atensyon ng ICI sa pag-iimbestiga sa 421 na suspected ghost flood control projects base sa datos na isinumite sa kanila ng Department of Public Works and Highways o DPWH. The fact that the complaint has been filed with the Ombudsman, we don't want to be redundant in the sense that medyo hindi pa nga kompleto yung aming staffing pattern, so we would rather concentrate our efforts to new case build-ups, meaning referrals to the Ombudsman of a different project involving the 421 ghost project. Nanghihingi naman ng pangunawa ang ICI sa publiko na tila naiinip na sa investigasyon nito. We know for a fact that they're very concerned about the corruption, and kami rin naman. As I always say, the ICI hindi naman kami ang kalaban. In fact, kakampi kami. We're doing things to be able to make sure that those responsible dito sa nangyari na to, sa anomalous infrastructure projects na to, will be brought to justice. Mabalik yung pera ng mga nakaw ng mga taong to. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, nawala na yung low pressure area malapit sa Palawan pero 3 weather systems pa rin ang makakaapekto sa bansa at posibleng magdulot ng pag-ulan. Kabilang pa rin diyan ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, easterlies at northeast monsoon o amihan. Base sa datos ng Metro Weather, posibleng may pag-ulan sa umaga sa Batanes at Babuyan Islands. May mga kalat-kalat na ulan din sa eastern section ng Central at Southern Luzon, Bicol Region at Palawan. Mas maulan na sa hapon sa Luzon kasama ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon at Mimaropa. Sa Metro Manila naman, umaga pa lamang maaaring may tsansa na ng ulan sa ilang lungsod. Mas tataas pa yan pagdating ng tanghali o hapon at posibleng maulit sa gabi. Uulanin din ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao sa hapon. May malalakas na ulan lalo na sa Western Visayas, Negros Island Region, pati sa Samar at Leyte provinces. Halos buong Mindanao naman ang makakaranas ng matinding ulan gaya ng Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Barma at Soc-Sargen.
Maging alerto pa rin dahil pwede itong magpabaha o magdulot ng landslide kapag nagtuloy-tuloy ang buhos ng malalakas na ulan. May nakataas namang gale warning sa Batanes at Babuyan Islands, kaya delikadong maglayag ang maliliit na sasakyang pandagat dahil sa malalaking alon. Samantala, ayon sa Pag-asa, posibleng may bagong mabuong LPA mula sa ITCZ sa mga susunod na araw, kaya patuloy po kayong tumutok sa magiging lagay ng panahon sa nalalapit na undas.